Po nating maunawaan yung pag-aaralan po natin sa gabi na to. Kaya, ayan po, yung key verses po ng pag-aaralan po natin na to ay sa 1 Kings 18:41 to 45. At, ayan, next po. Sabi po dyan sa verse 41, sinabi ni Elias kay Ahab, "Humayo ka, kumain at uminom dahil paparating na ang malakas na ulan." Tapos yung time po na yan, parang sabi nga po dyan, notice that there was no cloud and no noise. Ibig sabihin parang wala po talagang senyales na uulan po nung time na yan. Pero sinasabi po dyan ni Elijah, ni Elias, na uulan nga daw po. Tapos bago pa po yung verse po na yan, sa unang verse po ng 18 verse 1, sinasabi po doon na 3 taon na po na hindi umuulan sa lugar nila. Tapos biglang syempre, kung iisipin po natin, kung nung panahon din ni Noah, di ba po sinabi na matagal na sa kanilang hindi umuulan, tapos bilang sasabihin uulan. Pero nung ito nga po, ganun din, parang 3 taon na pong hindi umuulan. Tapos, bilang sabi niya, naririnig niya na nga daw po na merong malakas na ulan na paparating. At sinasabi niya na, na uminom at kumain na si Ahab. Yun. Pero sabi po dyan, but by faith, Elijah said, there was abundance of rain. Tapos dyan din po sa buong chapter po na yan, mabasa po natin yung showdown nila, Elijah, at saka nung mga prophets of Baal. Pero ito pong pag-aaralan natin, hindi po ito tungkol sa literal na ulan, kasi alam naman po natin, naranasan na po natin yung ulan. Ayan, yung bagyo pa nga po, last week, di ba? Parang grabe yung isang linggo na pag-ulan na walang tigil at hindi nga po biro yung naging resulta nun. Pero itong pag-aaralan po natin na provoke your rainfall, magigets po natin ito mamaya. Ayan, along the way po. Tapos sa verse 42, sabi po dito, ayan, kaya humayo si Ahab para kumain at uminom, pero si Elias ay umakyat sa bundok ng Carmel at nalangin na nakaluhod at nakayuko sa lupa. Sabi po dyan na parang sa tingin niya nga daw po, yan ni Dr. Olokay, sabi niya nga po dyan na today parang isip niya na konti na nga lang daw po yung mga nakakagawa po niya ng siguro 5 minutes, yung sinasabi niya na nakaluhod at nakayuko sa lupa. Tapos sabi po dyan, it would be like corporal punishment. Parang sinasabi po dyan na minsan kasi parang mahirap na daw po sa isang tao yung kapag nagpe-pray, yung ganyan na talaga. Though hindi naman po sinasabi na kapag nag-pray, lagi bang nakaluhod lang. Kasi di ba po, may iba naman po talaga kapag nagpe-pray. Po dyan na parang pinaparusahan nga daw po kapag ganun katagal. Minsan nga rin po para lang may masandalan kasi hindi nga natin makayanan yung sobrang tagal na pagluhod. Tapos sa verse pa nga lang po na to, na kung prayer meeting po ngayon, di ba, parang sa verse po na to, may makukuha na po agad tayo na message. Ayan, and it serves as a reminder that powerful prayer sometimes requires discomfort. Ayan, di tayo komportable masyado na sobrang lumuhod kasi may nahiipit, may masikip yung damit, ganon. Humility and sacrifice. And sabi po sa verse 43, yan. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang utusan, umakyat ka at tumingin sa dagat, at sinunod ito ng utusan. Pagbalik niya kay Elias, sinabi niya, wala po akong nakikita. 7 beses na sinabi ni Elias na bumalik siya at tumingin. Na this means that there are some prayers that cannot work once. Alam po natin na wala naman talagang prayer na isahan lang, na kapag nag-pray ka, answered prayer ka na agad. We have to say them 7 times. At kung hindi pa nga po 7 times, pwedeng maraming beses po talaga. Yan, may mga prayers na hindi nadadaan sa isang panalanginan lang. Kaya dito sinabi pa na 7 times pang bumalik yung servant ni Elias o ni Elijah para i-check kung answered prayer na ba. Na parang tayo din po, di ba, na kapag nag-pray po tayo, i-check din natin, answered prayer na ba ako? Hindi pa. Sige, balik ulit ako sa pag-pray. Tapos i-check mo ulit, answered prayer na ba? Hindi pa din. Balik pa din ako sa pagpipray, na hindi po tayo natatapos sa pagpipray hanggat hindi po siya na-answer. At sabi po sa verse 44, nang ikapitong pagbalik niya, sinabi niya kay Elias, may nakita po akong ulap na maitim na kasinlaki ng palad ng tao. Ganito po siya. Ayan. Nakita ko sa picture ganun eh. Kala ko ganun. Ganun siguro. Ayan. Sinisi ko ganun ba? Ganun daw. Ayan. Na pumapaibabaw mula sa laot. Kaya sinabi ni Elias, pumunta ka at sabihin mo kay Ahab na sumakay siya sa kanyang sa kanyang karuwahe at umuwi bago pa siya maabutan ng ulan. At sa verse 45 po, di nagtagal, dumilim ang langit dahil sa makapal na ulap,
humangin at umulan ng malakas at sumakay si Ahab sa karwahe at pumunta sa Jezreel. So what does it mean po ba to provoke your rainfall? Sabi po dito, to provoke means, ayan, to deliberately annoy. It means to incite something to do something. Ayan, it means to incite by arousing anger. It means to stimulate into action. So whenever you say provoke, ayan, anger is involved. Ibig sabihin po nito, yan kapag, di ba, tayo, naranasan na po ba nating sabihin yung pinoprovoke mo ko kaya naman, nang po-provoke ka Yan, parang may mga ganun. Minsan kasi, di ba, kapag pinoprovoke tayo, may mga bagay na nagagawa tayo na hindi naman talaga natin ginagawa talaga yon. Na dahil lang may nag-uudyok sa'yo, kaya kailangan mo siyang gawin. At yun po yung gusto ko pong ipaunawa sa atin ngayon sa gabi na to, na dahil may gusto sa'yong ipagawa si Lord, o kaya may gusto kang kunin mula kay Lord, ay provoke mo yung rainfall mo na bumabayan ngayon sa gabi na to, na maranasan po natin yon. Ayan. At for example nga po, di ba sa mga away bata, parang di ba kapag pinoprovoke sabihin, sige nga, hawakan mo nga sa ganito, hawakan mo sa ganyan. At dahil di naman talaga niya gustong mang-away o gumante, dahil na-provoke siya, nagagawa nilang mag-away, di ba? Nagagawa nilang magrambulan. Parang ganun po yung ibig sabihin. Ayan. Tapos sa rain naman, ayan, ito pong rain na to, di ba, madalas po, sinisimbol po nito yung God's blessing, provision, and favor ni Lord. Sabi po yun sa Bible. At sabi po, ayan, so this message is to encourage, ayan, believers to actively seek and receive blessings from God. Kung tayo po nakakaranas na po tayo ng stagnancy sa mga buhay po natin, parang pakiramdam natin, parang ito na lang ba yung mangyayari sa akin? Hanggang dito na lang ba ako? This time po, provoke your rainfall. Yan, na talagang wag kang pumayag na hanggang dyan ka na lang, stagnant ka na lang. Kung kabataan ka, lagi mo sinasabi na, ay wala po kasi akong ganito. Wag kang pumayag na ganyan ka lang. Kung working ka naman na palagi kang pagod, wag kang palaging parang pumayag na pagod ka na lang palagi. Provoke your rainfall. Ayan, tapos po dito, ayan, Ay, mamaya na lang. Tapos nga po, sabi dito, na wag nga po tayong pumayag. Kunwari po, 11 years na po tayo, di ba? Road to 12 years. Tapos may ilan po dito, nasa pa ba, di ba? 5 years, 3 years. Wag tayong pumayag na walang nangyayaring pagkilos si Lord sa buhay natin. Isipin lang ba natin na nag-iipon lang ba tayo ng taon? Parang, 12 years na ako, tapos pag kinamas ako, kamusta naman yung, si Lord? Wala. Hindi naman po kasi tayo dito yung parang, alam nyo yun, yung parang, nag-iipon lang tayo ng taon, nagpapatanda lang tayo sa Panginoon, tas wala namang nangyayari sa buhay mo. Kasi kahit naman po isang buwan lang tong taon na to, basta talagang ginugol niya yung sarili niya sa Panginoon, mararapture pa din naman siya. Kesa naman dun sa sobrang tagal na, pero wala namang ginagawa sa Panginoon. At hindi naman po tumitingin si Lord dun sa kung gaano kakatagal, kundi ano yung ginagawa mo nung time na yon. At ito po, may kwento dito, babasahin ko lang po. Ayan. Sabi dito, nung kami maliliit pang mga bata, madalas kaming maglaro at mamitas ng prutas sa isang compound malapit sa lires ng tren. Yan, thank you sa ChatGPT, ang galing. Yan, isang araw, may nagsama sa akin papunta doon at nakita naming maraming hinog na mangga. Nagsimula kaming maghagis ng bato para mapitas ang mga ito. Bigla na lang naming narinig ang malakas na tahol ng isang malaking aso na galit at mabilis na papalapit sa amin. Bago ang araw na yon, hindi pa ako kailanman nakakakyat ng puno, pero nang makita ko ang galit at bangis ng asong dumarating, nagulat na lang ako na nasa itaas na ako ng puno. Ayan. Hindi ko alam kung paano ako nakarating doon. May tila nagtulak sa akin para makasampa ako sa itaas. Minsan talaga, hindi mo malalaman kung ano ang kaya mong gawin hanggat hindi mo sinusubukan. Ayan, sabi dito, at totoo naman po yun. Parang, hindi mo alam kung anong kaya mong gawin. Kagaya na lang ng pag-share ko po dito sa harap. Alam ko po, hindi ko po siya kaya. Pero alam kong kaya ni Lord. Ayan. At sabi nga po dyan, di ba? So, something provoked me and I got on top of that tree. You never knew what you could do sometimes until you try. Tapos nang nasubukan ko na, kaya naman pala. Medyo nagsishake ka lang, pero kaya naman pala. Nanginginig lang yung boses mo, ganun. Yan. Tapos sabi po dito na, ayun din, parang dahil may nag-provoke sa akin na kailangan ko ganun. Pero sinearch ko sa Google, syempre inisip natin, provoke, di ba sabi kanina, anger. Sabihin, magalit ba ako nung pumayag ako? Hindi po. Parang sinearch ko sa Google, sabi ni Google, hindi naman palaging negative yung provoke. Pwede siyang positive or negative depending on the situation. Na parang may nagpupush kasi sa'yo na kailangan mo yun gawin. Kaya yun po yung sabihin nun, na it causes you to react on something. At may isa pa pong kwento dito. Ayan. Sabi dito,
Yan. Isa akong teacher na matagal nang nagtuturo sa secondary school. Isang araw, ako ang naka-duty bilang master on duty. Bilang master on duty, kailangan mong umiko sa buong school para tiyakin na ang lahat ng estudyante ay nasa kani-kanilang silid-aralan. Kailangan mo ring silipin ang mga CR at iba pang bahagi ng school. Habang umiikot ako noon, napansin ko ang ulo ng isang estudyante sa loob ng CR. Nang sumilip ako pababa, wala akong nakita ni isang paa. Kaya tumingin ako mula sa itaas. At doon ko nakita ang isang lalaking estudyante nakaluhod sa ibabaw ng inidoro, habang abala sa pagbabasa ng letter. Mga 3 minuto siyang hindi nakapansin na nandoon ako. Nang mapatingala siya at makita ko, napasigaw siya sa gulat. Sabi ko, ibigay mo sa akin yung letter na yan. Sagot niya, wag po sir, wag niyo pang basahin. Pero sa huli, ibinigay rin niya ang letter na nanginginig ang mga kamay. Sa first paragraph pa lang, nabasa ko na ang mga katagang, the garden of love, dearest apple of my eye, the sugar in my tea. Wow. Tinanong ko, anong year ka na? Sagot niya, 3rd year po. O sa ngayon ay tinatawag na grade 9. Sabi ko, sino ang sumulat ng letter? Sabi niya, isang babae po sa 2nd year. Sabi ko, sige, kunin mo siya at dalhin mo rito. Sagot niya, sir, paluin niyo na lang po ako at palayain niyo po ako. Sabi ko, hindi kita papaluin, dalhin mo rito ang babae. Maya-maya, dinala niya ang batang babae. Tinanong ko, ikaw bang sumulat ng letter? Sagot niya, opo. Sabi ko, sige, tawagin mo ang class advisor mo. Dumating ang guro at magkasama namin tinignan ang resulta ng huling exam ng 2 estudyante. Napag-alaman namin na ang lalaki ay pangatlo mula sa pinakahuli at ang babae pangalawa mula sa pinakahuli sa klase. Sabi ko, alam niyo ba kung dinala ko kayo sa principal, anong mangyayari? Sagot niya, opo sir, palalayasan po kami sa school. Sabi ko, hindi ko yun gagawin. Ngayon, may natitirang 3 linggo bago ang exam. Pag hindi kayo napabilang sa top 10 ng klase, dadalhin ko ang sulat na ito sa school authority at pareho kayong mapapalabas. Sabi nila, salamat po sir, at umalis sila. Alam mo ba kung ano yung nangyari? Ayan, yung ginawa ko sa kanila, ang siyang nag-udyok sa kanila na magsipag, mag-aral ng mabuti at makapas sila. Ibig sabihin ganun po yun, na parang kailangan kailangan pang takutin, may something pang gagawin para o ipoprovoke yung mga estudyante na yon na grade 7, grade 8, ganon, na di nag-aaral ng mabuti pero may mga sugar on my tea pa silang nalalaman. Ayan, parang ganun din po, parang ganun din po sa atin, di ba? Na minsan, kuwari, kapag nadi-DA po tayo, di ba, minsan sinasabi na dapat ayusin po natin yung disiplina po natin sa sarili natin, kaysa mas talo pa tayong magrebelte. Minsan pinoprovoke din po tayo na, sige, kapag hindi ka nagtino, hindi ka muna tutugtog. O kapag hindi ka muna nagtino, hindi ka muna kakanta, hindi ka muna sasayaw. Pero hindi naman ibig sabihin na parang gusto ka lang niyang patigilin sa bagay na yun. Parang pinoprovoke ka niya na kailangan may gawin kang something sa Panginoon para masalo kang magpatuloy. Pero minsan, di ba, parang pumapayag na lang tayo na DA tayo, ganun, tapos parang pumapayag na lang tayo na wala tayong gagawa na, okay, DA pala ako eh. Mas, parang magpapalit pa ako lalo, kaya wala akong gagawin. Pero kagaya nung sa example po kanina, di ba, na kung ginawa lang ng estudyante, sige, paalisin nyo kami sa school, edi alis kami, pagpapatuloy na lang namin yung ganitong ginagawa namin. Pero hindi ba, hindi nila yun ginawa, kundi dahil dun sa sinabi ng teacher nila, mas lalo pa silang nagpursige sa pag-aaral, which is, di ba, dapat tayo din ganun, mas lalo pa tayong magpursige na maging disiplinado tayo sa Panginoon. At another na kwento po, yan, sabi dito, may isang kapatid na dumadalo, ay yung kapatid po na yun, sister, babae po siya, sa aming house fellowship na nagkwento ng kanyang panaginip. Sa panaginip niyang yon, may mga maliliit na demonyo, na lumipat at hinarap siya. Sinabi ng babae, ginagapos ko kayong lahat sa pangalan ni Jesus. Pero imbis na matakot, tumawa lang yung mga demonyo at sinabing, lahat na lang ginagapos, pati ikaw, gagapusin mo rin kami. Parang tumatawa. Yan. Pagkagising niya, galit na galit siya sa loob niya, kaya nag-decision siyang mag-dry fasting. Hindi kumain o uminom. Sa panahong iyon, nanalangin siya ng mas matindi at mas seryoso, na dapat ganun din po tayo. Naranasan ko yung ganito kasi isang beses na naginip nga din po ako noon. Tapos parang sinasabi ko na, parang nagre-review ako sa panaginip. Tapos parang yung ginagaya niya yung prayer ko, parang nagre-review din yung demonyo na yun. Tapos parang,
takot na takot ako bigla. Parang ganun, parang nagre-rebuke ako, tapos siya nagre-rebuke din siya. Parang inaasar niya lang ako. Tapos pagising ko talaga, parang kabang-kaba ako, ganun. Tapos may mga times na ginigising din ako ni Ate Grace. Kasi parang ang lakas ng sinasabi, in Jesus name, tapos bilang gising, Mira, naginip ka. Ganun. Parang may mga ganun din ako na parang ibig sabihin po no, na dapat tayo din, yung pagpipray natin. Minsan, di ba, ginagamit lang natin yung pangalan ni Jesus, pero hindi talaga tayo powerful. Kagaya na lang ng mga kwento sa Acts, di ba, na ginagamit yung pangalan ni Jesus, pero hindi pala siya kilala. Ako sa panaginip ko pa lang yung naranasan, pero grabe yung kaba, na may ganun pala talaga. Tapos sabi nga po dito, at nang bumalik muli ang mga demonyong iyon sa kanyang panaginip, hindi na siya natalo kasi nag-dry fasting nga po siya. Napalayas niya sila sa pangalan ni Jesus. At yun nga po yung sinasabi dito na holy provocation o yung provoke nga po. Yung uri ng galit na hindi nagdudulot ng kasalanan. Na pwede naman po talagang magalit. Kagaya ng ginawa ni Jesus, nagalit siya pero hindi siya nagkasala. Ayan. Kundi nagtulak sa atin na lumapit pa sa Diyos at lumaban sa spiritual na labanan. Ayan. At sabi nga po dito sa next, ayan, the Lord showed me a vision, a cloud of abundance of good rain upon many God's people. Although the clouds were very dark and was supposed to bring rain, no rain was falling. Naranasan po ba natin yan? Yung parang, uulan na. Tapos bilang di umulan. Ayan. Tapos the enemy has removed water from the cloud of many people. They saw the cloud, and when they expected the rain to fall, all of a sudden it cleared away. Ito yung ibig sabihin po niyan, yung nakikita mo na yung rainfall mo na paparating o yung blessings mo nandyan na. Pero parang hindi siya matuloy-tuloy dahil nga yung kaaway at work din siya sa buhay mo na meron siyang ginagawa. Ang example po niyan, yung dapat mapapasali ka na sa top ng klase. Alam mo na ito yung mga grade ko puro line of 9 to diba? Almost 100 na Tapos bilang hindi na pasama sa top kasi biglang may nangyaring something. O kaya naman yung magkakatrabaho ka na sana, tapos biglang, nakikita ko yun parang sa mga post, yung may nag-send sa'yo na hired ka na, tapos bilang binawi, ay hindi pala yun para sa'yo. May mga ganon. Tapos may mga, yung kuwari aalis ka na sana, tapos biglang hindi pala natuloy. O kaya naman may bibigay dapat sa'yo, tapos bilang sabi, ay hindi pala para sa'yo yan, sa kanya pala yun. Di ba parang ang sakit nun? May mga ganon din po tayo na minsan, may mga blessings na paparating sa atin, pero hindi siya natutuloy kasi yung kaaway at work siya na hinahadlangan niya po yun. Kaya this time, kailangan natin i-provoke yung rainfall na yan na dapat sa gabi na to, matanggap po natin yan lahat. At, ayan. Tapos sabi din dito, ayan, beloved, yan, there is a restlessness in God's people all over the world now. Yan, it appears as if all the children of God all over the world are experiencing one form of frustration or the other. And the big truth is that before God can give us more than what we have now, we have to show that we are dissatisfied with the state we are in. Iba po ito dun sa sinasabi dun na kailangan yung contentment, yung parang great gain nga po yun, na kailangan kontento tayo sa Panginoon. Pero ibig sabihin po nito, ito yung kontento ka na sa kung ano man yung less na meron ka. Hindi po yun yung kalooban ni Lord sa buhay natin. Yan, kaya sabi dito, bago tayo bigyan ng Diyos na higit pa sa kung anumang meron tayo ngayon, yan, kailangan mo nating ipakita sa Kanya na hindi tayo kontento sa kasalukuyang nangyayari sa atin na ngayon, tingin mo ang hirap-hirap mo, ngayon tingin mo ang parang hindi ka ganun kagaling, huwag kang pumayag na ganun ka lang. Ayan, tapos, ayan, may story po ulit dito. Ayan. Sabi po dito sa kwento, pumunta ako para kamustahin ang isang lalaki na halos bugbugin ng anak niya dahil sa mababang result ng exam. Galit na galit ang tatay at sinabi, ang baba ng exam mo, tingnan mo si ganito, tingnan mo si ganyan, yung anak ni ganyan. Mas matataas ang exam nila yan, kaysa sa'yo, pero ikaw, sobrang baba ng nakuha mo. Yan, ang sagot ng bata, sila yon, hindi naman kami pareho, sila yon. Naranasan ba nating sabihin yun? Sila naman talaga yun Yan, di naman ako matalino sila yun. Minsan, masakit talagang ikumpara na, tinan mo yung ganito, di ba? Alam ko marami nakakaranas na gano'n na kinukumpara ka sa ibang mga tao. Pero minsan napapaisip tayo na tinatanggap na lang ba natin na gano'n tayo? Na sila kasi yun, hindi naman kami magkapareho. Ayan. Pinapakita kasi ng sagot ng bata na to na kontento na siya sa mababang exam. Pwede namang sabihin niya, sila yun, pero malay mo soon. Di ba? Parang pumasa na siya o tumaas yung grade niya. Na hindi lang tinuldukan na ganun lang. Yan. Ito yung parang tinatawag na wag tayong mag-settle na less lang. Settle for less.
Na wag nating sabihin sa sarili natin na ganito na talaga ako eh. Kagaya ko na lang na, minsan isip ko, mayayain po talaga ako, yung po magsalita sa rap. Pero parang, di ba, kung hindi ko itatry, di ba, parang, paano ko masasabi na, kaya mo naman pala, di ba? Parang gano'n. Siyempre, parang sa part ko, hindi ko naman talaga tinatanggap na, na lang, parang mahiyain ka na lang forever, tikom yung bibig mo forever, na pwede ka naman talagang magsalita patungkol sa Panginoon. Na wag tayong pumayag na nasa sulok na lang tayo palagi, wala tayong ginagawa sa Panginoon. Yan, pwede nating sabihin na ganyan ka, pero kayang baguhin ni Lord. Kaya kanyang baguhin, kaya niyang kumilos sa buhay mo. Oo, hindi mo kaya, pero si Lord kaya niya. Ayan. At wag tayong pumayag dun sa bondage din. Kagaya ng sinasabi po dito, God's people should not get used to bondage. Na parang, ay, okay na to eh, ganito talaga ako eh. Confess this statement. Basahin nga po natin. Ayan, huwag tayong pumayag na ganun lang. Children of God should not get comfortable in the tail condition. They should never feel at home in bondage. Minsan ganun naman talaga, yung parang dandun ka sa comfort zone mo, ayaw mo nang umalit kasi nako-comfort ka nga, comfortable ka doon, na parang feel at home ka na lang doon sa bondage na yon. At hindi natin alam, di ba? Dahil feel at home tayo doon, parang wala ka nang nagagawa, tas yung kaaway, pinapakita lang natin sa kanya na, panalo na siya sa mga buhay natin kapag ganyan. At si Dr. Olokoya, may sinasabi nga po siyang 0 hour. Yan, tas ito nga daw po yung, yung lowest hour na tinatawag, o yung parang pinakamababang sandali ng buhay ng isang tao. Yan, tas parang sa akin din, parang siguro yung term ko dito, yun yung parang nag-back to zero ka. Yan. Naranasan ko yung ganito nung nawala si mama. Kasi parang isip ko, wala na akong hahanapin kapag uuwi ako. Asan si mama? Asan? Hanapin ko yung kapatid ko. Parang wala nang ganun. Parang isip ko, nag-back to zero ako na parang, ano na nangyari? Ano na? Parang ano nang gagawin ko? Parang ganun yung Tapos sabi nga po dito, malalaman mo na nasa 0 hour ka na kapag, ayan, sabi, ito yung mga oras kung kailan ang isang tao ay sobra nang nalugmok, wala nang matakbuhan, at talagang nangangailangan ng tulong. Nasa 0 hour ka kapag, ito yung mga panahon ng kalituhan at matinding pagkabigo. Parang wala ka ng direksyon sa buhay. Ito din yung sandali na wala nang gumagalaw sa buhay mo, parang huminto na lahat. Yan, kung naranasan po natin to. Ito din yung sitwasyon kung saan lahat ng mga nalalaman mo, kuwari matalino ka, karunungan, karanasan mo, parang wala na siyang silbi. For example, naisip mo, graduate ako ng ilang taon, tapos ganito lang yung tatrabahuin ko. Parang walang nangyari, parang wala daw silbi. Ganon. Tapos sabi dito, ito din yung panahon na hindi mo alam ang susunod mong hakbang. Ano na yung next pagkatapos nito? Pagkatapos kung level up ng grade, ng year, pagka-graduate, nang next, ganon. Ubus na yung mga idea mo, yung pag-asa, tapos yung lakas mo. Yung 0 hour din, ito din yung mga oras na iniwan ka na ng mga inaasahan mong tutulong. Kung may nakaranas po nito, kahit pa yung mga tinutulungan mo dati, nakatingin lang sila sa'yo ngayon, tapos walang ginagawa. Ayan, tapos next po. Ayan, yung 0 hour din, ito din yung mga panahon kung saan parang lahat ay pumapalpak. Kuwari, ang dami mo na, lahat na ng mga plan, na may plan A, plan B, hanggang sa lahat ng alphabet na yon may plano ka, tapos walang parang pumalpak lahat. At yung mga dati mong kaibigan, unti-unti na silang nagiging kaaway mo. Tapos ito din yung sitwasyon na natuyo na lahat ng pagkakitaan mo, ibig sabihin po nun yung parang humina, o kaya naman huminto yung negosyo na lugi, tapos wala ka ng ibang maisip na paraan. Tapos ito din yung 0 hour na yung talino ng tao o yung talino mo ay wala nang saysay. Lahat ng naiisip mong solusyon ay hindi na gumagana. Yan. Tapos ito din yung ginawa mo na ang lahat ng alam mong gawin, yan, pero wala pa rin lunas sa sitwasyon mo. At sabi po dito, yan, pwedeng naranasan po natin, nakarating tayo sa 0 hour na yan, nung time na dati o kaya pwedeng ngayon, di ba? But now, I tell you that there is a way out. Na pwede tayong umalis sa ganong sitwasyon na hindi lang tayo hanggang dun lang, kundi parang may daan si Lord para sa atin, para makalabas po tayo dun. At anong gagawin natin? You need to provoke your rainfall sa gabi po na to. Kagaya ni Elijah, Elijah needed that rain and it would have been a disaster if he had not provoked it. Kasi pwedeng isa din siya sa ipapatay
ni King Ahab kasi pinatay na lahat ng mga prophets nung time na yan. Sinasabi niya nga na siya na lang daw natitira pero hindi niya alam. May mga 100 pa palang propeta na tinatago si Obadiah, di ba? Parang hindi niya alam yun. Pero sabi niya, na Lord, ako na lang mag-isang propeta. Yeah. Pwedeng disaster yun kasi sabihin wala nang maghahatid ng mensahe sa mga anak ng Diyos, di ba? Kung hindi niya yun ginawa. Sabi, if the rain refuses to fall, you have to take some actions to provoke it. Wag na tayong parang kagaya nung minessage ni Ate Merben, yung parang wag na tayong patulog-tulog, kailangan gumising na tayo talaga. Kumilos na tayo. Dahil 11 years na tayo sa Panginoon, road to 12 years, wag nating hayaan na ganun lang yung nangyari sa atin. Di ba? Na hindi lang tayo nagpaparami ng taon, kundi dapat alam natin yung ginagawa natin sa Panginoon. At kung naranasan nga po natin yan lahat, may paraan naman po talaga. Yung parang, kumari, isip mo, parang wala pa rin akong breakthrough ngayon sige, hindi ako titigil sa pagpipray. Parang isipin mo na wala pa rin breakthrough, magpipray ako ulit, magpipray ulit ako, hanggang sa makita mo na yung answered prayer mo. So sabi po dito, when you need to provoke your rainfall. Yan. Meron po ulit din mga listahan. Yan, sabi dito, kailangan po nating i-provoke yung rainfall po natin kapag hindi pa buo yung tagumpay natin. Hindi pa siya tapos, parang feeling mo, nasa kalahati ka pa lang o patapos ka pa lang, ayan, kung hindi pa po buo. Kapag nagtitipo ng mga taong nais kang pagtawanan, tapos kapag ang mga hindi nananampalataya ay nagtatanong, nasa na yung Diyos mo? Kunwari, nagkasakit ka. O, kala ko ba yung Diyos mo nagpapagaling? O, asa na yung Diyos mo? Tapos kunwari, may mga time na wala kang pera. Kala ko ba yung Diyos mo nagpo-provide? O, asa na yung Diyos mo? Parang ganon. Yun po yun. Kailangan natin i-provoke yung rainfall natin. At kapag ang mga makasalanan at demonyong nanonood ay naghihintay sa pagbagsak mo, na hinihintay na lang nila na isang kalabit na lang sa'yo, babagsak ka na, kaya titigil ka na. Kapag sinumot na ng kaaway ang lahat sa'yo, yung lakas mo, yung kayamanan mo, at yung pag-asa mo. Kapag pataas na ng pataas ang mga utang mo, tapos yung yung sahod mo, yung mga pinagkakakitaan mo, mababa lang. Kailangan din natin i-provoke yung rainfall natin. Na wag tayong pumayag na yung utang malaki, tapos yung pinagkakakitaan mo maliit. Wag tayong pumayag po doon. At kapag yung Lazarus, nakapalaran o destiny po natin, ay naembalsa mo at inilibing na. Sabihin niyo po, Lazarus, ito po yung nag-comfort. Kailangan ganun din po sa atin. Yan, tila parang isip natin, wala nang pag-asa. Diba? Dapat isipin natin na hindi, magka-comfort yung Lazarus ng destiny ko. Tapos sabi po dito, kapag dumarami na yung mga tanikala o mga chains po ng buhay natin na pilit tayong ginagapos, tapos sunod-sunod po yung mga problema. Yan na po yung time na kailangan po natin i-provoke yung rainfall po natin. Kapag ang mga miyembro ng lodge, kulto at masamang samahan ay nagsasabing, sumali ka na lang sa amin. O kaya naman yung mga ganyan po, parang sabi nila, uy, ganyan yung naranasan mo. Dito ka na lang sa amin, sa church namin. Tapos iba pala yung pinaniniwalaan nila. Tapos, next po, sabi diyan, kapag ikaw ay hinihikayat ng sumuway sa Diyos, dahil sa bigat ng problema, kuwari, problemado ka ngayon, wala kang trabaho, o kaya naman natanggal ka sa trabaho, o kaya naman bagsak ka sa school, ang dami mong problema sa bahay, tapos sabi ng mga kaibigan mo, uy, tara, dito tayo sa amin, maglaro na lang tayo, o kaya naman magsugal na lang tayo, o kaya naman, yung parang ganun na lang yung gagawin mo. Wag po tayong pumayag na hinihikayat ka na lang na sumuway sa Diyos. Ayan, kapag ang pagluha ay naging bahagi na rin ng araw-araw natin, na kung araw-araw ka nang umiiyak, di po yun normal. Ayan, tapos sabi po dito, kapag ang landas sa tinatahak mo ay palala na ng palala. Tapos sabi din po, kapag naranasan mong tinatawag nating finishing fever, ito daw po yung, kuwari, malapit ka nang matapos, tapos biglang may nangyaring hadlang, tapos hindi mo na natapos. Finishing fever daw po yun. Tapos kapag palagi mong natatapos yung mga bagay na hindi mo naman dapat sinimulan, ito po yung mga wrong assignment na natapos mo to, pero hindi naman yun yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Yan, kailangan din po natin i-provoke yung rainfall po natin doon. At kapag pilit nating hiningitian ng buhay, pero kahit ngiti ay hindi na lumalabas. Naranasan po natin parang ngiting aso. Yung ngingiti ka, pero wala, ikita pa rin talaga sa'yo na problemado ka eh. Parang kita pa rin talaga sa'yo na hindi ka okay eh. Ganun po yun. Tapos, sabi po dito, kapag sa boxing ring ng buhay, yan, parang nakikipaglaban ka, nakikipagsuntukan, yan, kasi laban daw po yung buhay. Sa pagod, bugbog, at sugatan, di ba? Sabihin po, yan, kailangan natin i-provoke po yun. So, how do you provoke your rainfall po? Paano po natin siya ipaprovoke? Ayan, sabi po dito, na wala naman po talagang tao na
parang sinadya ni Lord na, wala, ganito talaga destiny mo, pang, pang impyerno ka talaga. Wala naman po talaga, kasi hindi yun yung kalooban ng Diyos sa mga buhay natin. Hindi ganun yung gusto ni Lord na mangyari po sa atin. Kasi sabi niya po, yung pangako niya po sa atin, ito sabi sa Bible na, I know the thoughts that I have towards you. They are the thoughts of good and not of evil. Kaya isip mo na, ganito yung nangyayari sa'yo, hindi ito kalooban ng Lord. Kaya kailangan i-rebuke ko to. Sabi po dito, that is what the Bible says, meaning that God does not have terrible or bad destiny for anybody. Hindi naman talaga ginusto ni Lord na mapahamak ka. Hindi ginusto ni Lord na ganyan ang mangyari sa buhay mo. At ang gusto naman talaga ni Lord, yung ikabubuti natin. Gusto ni Lord yung magkaroon ka ng puno ng pag-asa. Gusto ni Lord na magkaroon ka ng peace kahit nasa gitna ka ng kalaguluhan. At gusto ni Lord na magtagumpay ka kung saan ka man ngayon. So sabi po dito, ayan, hindi ko na mabasa, liit. Yan, sabi, but the reign of destiny may refuse to fall. Yan, kung hindi man po siya talagang malaglag, malaglag. How do you speak to the clouds today? That they must rain abundance on you. Yan, how should you declare that what you have been having are showers of blessings, but now you want the rain to fall. So how do you provoke your rainfall? Simulan po natin sa number 1. Yan, kailangan po natin na disband your worry, from your life. Na yung worry po natin, alisin po natin yan sa mga buhay natin. At sabi nga po sa John 14:1, let not your heart be troubled. At hindi po sinasabi doon ni Lord na mag-pray daw po tayo sa Diyos not to allow your heart to be troubled. Kundi sabi dito, not your heart be troubled. Kasi alam naman talaga natin na may mga, yung trouble, nandiyan naman talaga yan. Diba? Sinasabi lang ni Lord na huwag kang mag-worry. Kasi sabi po dyan na worry will give you something to do, na yung worry, binibigyan ka niya ng something na kailangan mong gawin, pero wala naman yung patutunguhan. Ganun siya, parang okay, mag-worry ka lang, kailangan mo itong gawin. Saan gagawin mo lang, kailangan ko siyang gawin, kailangan ko siyang matapos. Parang ganun lang, hanggang sa wala ka naman talagang ginagawa. Binibigyan ka lang niya ng gagawin na kaka-worry mo lang. It is not your friend at all, hindi natin siya kaibigan. It is your enemy. At kahit sa vocabulary ni Lord, walang ganun, wala siyang sinasabi na mag-worry tayo. At sabi po dito sa next, yan. At kung babasahin nga po natin yung Bible natin ng maayos, very well. Ayan, sinasabi po dyan na si Lord, never siyang yung parang nasa pagmamadali. Naalala ko nga po yung sa isang prayer marathon na na-attendan ko, parang nakakatawa lang siya kung pakikinggan mo, pero hindi naman si Lord talaga, o si Jesus, hindi naman siya nagmamadali. Namatay si Lazarus, wait lang, ano ba, tumasik. Parang, wait lang, ganito, ganyan. Kailangan kong, ayusin natin itong mga gamit ko, alis na tayo agad, sakay na tayo sa donkey, ganyan. Parang wala naman talagang ganon. Ang nabasa pa nga natin doon, parang parang nagpatigil pa siya ng ilang araw, saka pa siya dumating. Diba? Parang si Lord, hindi siya nagmamadali palagi. At sabi nga po dito, He knew what He wanted to do and He did it. Alam ni Lord yon. At kung may mga tao man natatakutin siya na, Lord, si Lazarus, namatay na siya, ganyan, kailan natin umalis. Tinatakot siya, pero hindi naman siya natakot. Kasi wala naman talagang ikaka-worry doon. Sabi diyan, anything they say to scare him did not work. At kung may mga ganun man sa atin na minsan tinatakot na tayo, ganito na, bayaran na sa ganito. Anong petsa na ngayon? Diba, parang due date na ngayong araw. Parang tinatakot ka na, due date na kailangan ko na bayaran yung mga ganitong ganyan. Huwag tayong mag-worry. Si Lord ang bahala po doon. And sabi po dito, worry and faith are incompatible. Hindi po sila compatible. And because, sabi kapag daw yung worry, pumapasok siya, yung faith, umalis siya, lumalabas siya. Kasi kapag nag-worry na tayo, nawawala na po tayo ng faith. And the beginning of worry is the end of faith po natin. We could see that Elijah was not worried at all. He was confident that the rain would fall. Naniniwala siya na uulan nun, kahit alam niya na 3 years na palang hindi po umuulan. Yan, parang sabi niya na, naririnig ko na yung ragasa ng ulan, kahit wala pa naman talaga. Yan, they went, wala pala dyan, they went. Ayan, ito pala yung next po pala, ayan. May kwento po yan. Sabi po dito, alam niyo na po yung kwento na to, pero basahin pa din po natin. Ayan, nalala ko ang kwento ng isang batang babae, matagal nang walang ulan sa kanilang lugar. Kaya nagpasya ang mga Kristiyano na magtipon at manalangin para humingi ng ulan mula sa Diyos. Habang papunta na sila sa prayer meeting, ayan, sinabi ng bata, Daddy, pwede po ba akong sumama? At pinayagan naman siya ng tatay niya. Habang naglalakad sila, biglang sinabi ng bata,
Daddy, sandali lang po, nakuha ko na po ang Bible ko, pero may nakalimutan pa po ako. Tumakbo siya pabalik sa loob ng bahay at pagbalik niya, may dala siyang payong. Tinanong siya ng ama, ng tatay niya, "Anak, bakit ka may dalang payong?" Sumagot ang bata, "Daddy, di ba magpe-pray po tayo na umulan? Dapat po may payong ako." Napatawa na lang ang tatay at sinabing, "Anak, matagal nang hindi umuulan dito. Taon na ang binilang." Pero pagdating nila sa prayer meeting, ayan, sabi, hindi pa man tapos ang kalagitnaan ng pananalangin, bumuhos na ang ulan. At sino lang po yung may dalang payong? Yung batang babae lang. Kasi siya lang yung may faith. Yung iba, pinag-pray lang nila na ay magkakaroon sila ng ulan, pero wala naman silang ginagawa. Yan. Pero yung batang babae, sabi, it was the only little girl who had an umbrella. Kasi naniniwala yung batang babae na yon na uulan. Kaya siya, nagre-ready na siya. Parang sa atin po, di ba? Kung naniniwala tayo na darating yung pagpapala sa atin, i-ready na natin yung mga wallet natin, yung mga paglalagyan natin na, to Lord. Kagaya sa kay George Mueller, alam niyang darating na yung pagpapala. Niready niya na yung mga yung paglalagyan ni Lord. Kasi kung di natin i-ready yung mga sarili natin, anong gagawin? Saan ko ilalagay yung blessing ko sa'yo, Mira? Wala. Kasi parang hindi ka ready. Dapat handa din po tayo doon. Tapos parang isip ko nga din po, minsan, di ba, alam ko sinasabi nga po yun na dapat hindi tayo nagugulat kapag ina-answer yung prayer natin. Pero minsan magugulat ka talaga kasi isip mo na, wow, Lord, ito lang yung na-expect ko, pero hinigitan mo yun. Parang ganun. Kasi gusto ni Lord na mag-ready ka nga sa kung ano man yung bibigay niya sa'yo. Tapos, may another na kwento po. Di ba? Ang galing ng picture. Yan, sabi po dito, maraming taon na ang nakalilipas, habang ako ay nasa England, may kinuwento sa akin ng isang doktor. Sabi niya, may isang araw siyang pasyente na umiiyak gabi-gabi. Yan, sumisigaw daw. Sabi nung pasyente na yon, "Dok, bigyan mo ako ng gamot o mamamatay ako. Bigyan mo ako ng gamot o mamamatay ako." Ganun lagi niyang sinasabi. Paulit-ulit ang sigaw ng pasyente, halos hindi tumigil. Pero ang totoo, naibigay na ng mga doktor ang lahat ng gamot na kailangan niyang inumin. Dahil sa kakaiyak at walang tigil na paghingi ng gamot, nagdesisyon ang doktor na kumuha ng tubig. Yan, tapos ang ginawa niya, binigay niya siya ng gamot. Tapos, ang nag-decision ng doktor na kumuha ng tubig, nilagay ito sa isang injection at tinurok sa pasyente na parang totoong gamot. Pagkatapos noon, ang pasyente ay nagpasalamat, tumahimik at mahimbing na natulog. Hindi niya alam, tubig lang naman talaga. Pero nakita niya lang kasi na may ginawa yung doktor na tinurok sa kanya. So one time, may time din na ganun ako. Parang nung dati na, lagi kasing parang sa akin, kasi parang bonbon na lang. Parang bonbon na lang, parang ang sakit ng puson mo, ganun, parang lagi na lang ganun. Tapos, dati kasi, minsan, yung faith ko talaga, parang nasa gamot, ganun. Parang di mo alam kung luluhod ka, hihiga, dadapa, tatalon. Minsan ginagawa ko yung mga ganun. Kasi parang sa sobrang sakit ng puson mo, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Tapos pawis na pawis ka pa. Tapos minsan, sabi ko, kaputusan ko yung kapatid ko, bili mo na akong gamot, bili mo na akong gamot. Tapos hanggang sa nung nainom ko na yung gamot, parang isip ko, bila akong alam mo yun, parang bila ka napapanatag. Kaya parang nakarelate ako dito na, wala namang hindi naman umalis yung sakit, pero parang ininom mo yun, parang bila ka na panatag, kagaya ng tao na yan, na wala namang ginawa sa kanya, kundi tubig lang naman yun, di ba? Pero yun nga, yung worry, wala naman kasi talaga siyang nagagawa sa buhay natin. Ayan. At sabi nga po dito, so it was not the sickness that he wanted to kill the man. It was worry. Yan, many die before their time because of worry. Kagaya niyan, di ba, na nagwa-worry lang siya. Parang akala niya totoong gamot yan, pero hindi naman pala. Tapos another na kwento po, ayan, di ba, puro kwento lang. Ayan, sabi po dito, noong 1980, yan, may matagal na akong kaibigan. Tawagan natin siyang B. Kasi nakalagay dito, B na lang para Pareho kaming single noon at madalas naming sabihin sa isa't isa na darating din ang mga lalaking itinakda para sa amin ng Diyos. Paglipas ng panahon, nag-asawa si B at naging lubos na masaya sa kanyang buhay may asawa. Ngunit pagdating ng ilang taon, nagkasakit ang kanyang asawa. Noong 2018, lumobo na ng sobra yung gastusin nilang medikal. Pero wala pa ring pagbabago sa kondisyon ng kanyang asawa, kundi lalo pa itong lumala. Kagaya ng babae sa Mark 5:26, kung maalala po natin yan sa bleeding woman, ng 12 years po siyang dinudugo, na gumastos ng lahat ng kanyang ari-arian sa mga manggagamot, pero hindi pa rin naman siya gumaling. Doon na nagsimulang mabahala si B, hindi na siya tumatawag, nawala na rin siya sa social media,
Wala akong idea kung anong nangyayari hanggang sa makatanggap ako ng imbitasyon sa kanilang memorial service. Mula mismo sa ministro na nagpayong magpatingin na sila sa doktor. Doon ko lang nalaman ang buong kwento. Nauna pa palang pumanaw si B kaysa sa kanyang asawa. Diba grabe po yun? Parang mas nauna pa siyang mamatay na yung asawa niya sobrang tagal nang may sakit. Gabi-gabi raw siyang nakahiga sa kama, pinag-aalala ang laki ng kanilang utang sa ospital, iniisip kung paano niya kakayanin ang lahat mag-isa. Yan, sa sobrang bigat ng kalooban, hindi na kinaya ng katawan at siya'y pumanaw bago pa ang kanyang asawa. Mas nauna po siyang mamatay kaya sa asawa niya na may sakit. Nagkaroon ng double funeral sa mag-asawa, kaya ganyan po yan. Nandoon ang ministro, ang dami niyang magagandang sinabi dun sa mag-asawa. Pero habang nakaupo ako doon, sobrang sakit ng puso ko. Sabi niya, it hurt my heart to think that they both still be here. Parang isip niya, sana, nandito pa sana tong dalawang to. Kung alam lang nila, o kung tinuro lang sa kanila, yung tungkol nga po doon sa bleeding woman, nakagaya ng sinasabi po doon, na mahawakan ko lang ang damit niya, ay gagaling na ako. Ibig po nun yung faith na meron sila. Kaso, dahil nga nag-worry yung babae, mas nauna pa siyang mamatay, tapos sumunod yung asawa niya. Ayan. Tapos, next po, sabi po dyan, worry has nowhere to go and it gets nowhere. Sabihin po nun, ang pag-alala ay walang patutunguhan at wala din po talaga yung nararating. Kung palagi po nating naririnig po yun sa one-to-one, na parang yun po yung rocking chair na ano ka lang niya, dinuduyan ka lang niya ng dinuduyan, pero hindi ka naman makakarating sa alabang. Parang gano'n, parang wala naman siyang patutunguhan. Alabang, na meron doon. Ayan. That is why, ayan, Jesus, sinasabi ni Jesus dito po na, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, let your requests be made known unto God. Ayun naman talaga yung gusto pong sabihin sa atin ni Lord. Kasi kapag, yan, when you make your request known unto God, pag pinaalam natin kay Lord yung request natin na yun, di ba, His peace will come. Darating po yung kapayapaan na yun sa buhay po natin. At alam naman talaga natin na, alam naman na ni Lord yung mga pangailangan natin. Pero gusto ni Lord, specific mong sabihin sa Kanya na kailangan mo to. Na ay, kailangan ko po ito Lord, kaya ito po yung ibigay niya po sa akin. Tapos may napanood po kasi ako, parang sa Tony Talks po yun. Natapos sabi niya, yung prayer journal niya, laging specific niyang sinasabi. Kaya parang nung time na nabasa ko yun, napanood ko yun, ang ginawa ko, specific din yung mga prayer ko. Kaya yung mga sinusulat ko dyan, kahit yung amount, specific na din. Malay mo, may magbigay. Di ba? Malay mo, biglang, nabasa ko to. Kaya naman, parang minsan, talagang specific ko siya sinasabi. Kasi parang gusto ni Lord ganon. Ayaw niya nung, na Lord, bigyan niyo po kami ng pagkain sa araw-araw. Ayaw ni Lord ng ganon lang. Gusto niya, ano bang pagkain yung gusto mo? Na pwedeng ganon, pwede nating ipag-pray yun. At sabi nga po dyan, let your requests be made known unto God. At pangalawa po, yan, sabi po dito, violent faith. Yan, sabi po dito na Elijah said to Ahab, yan, go and eat and drink, for there is the sign of abundance of rain. Sinasabi niya dyan na kahit wala pa talaga, na merong malakas na ulan na paparating. Sabi po dito, ayan, nakakaya po natin ngayon na I want you, yan, by your ears of faith to hear the sound of your breakthroughs today. Kaya po ba naririnig niyo na po ba yung ragasan ng pagpapala ngayon? Amen. Parang ay, ito na yung blessing ko, paparating na, nasa paakyat na ng nasa second floor na, ayan, napapasok na. Parang dapat ganun po sa atin. Parang, kala mo, kahit wala pa, pero naririnig ko na, pumapasok na siya sa church. Parang ganun. Grabe, di ba? Parang, sabihin kagaya ni Elijah, na wala pa talaga, pero para sa kanya, naririnig niya na, mapalapit na. Ayan. Tapos, ayan, number 3 po, ayan, pray until something happens. Alam niyo po yung push? Yan, yung provoke, yan, pinupush ka nito. So, pray until something happen. Push lang ng push. Ayan, sabi po dyan, yan, pray until you feel the drops of rainfall on your body. Parang isip, ay, parang umaambon na, parang andito na, nararamdaman ko na yan na pala yung blessing ko, ito na pala yung pagbabago ni Lord sa buhay ko. Bukas iba ng mira to. Parang ganon. Tapos sabi po dito, don't get up until God answers. Huwag tayong tatayo mamaya hanggat hindi pa nag-answer si Lord. So, may nag-stay lang dito, di ba? Ayan, number 4, yan, never accept your present position as final. Kung ito yung position natin ngayon, huwag natin accept na ganyan lang tayo. Sabi po dito, the enemy might have been playing games with you, pwedeng nakikipaglaro siya sa'yo. Don't agree with this game. Huwag tayong,
parang sumama sa kanya o parang mag-agree sa kung anumang laro yung sinasabi niya. Don't negotiate with him at any level. Don't go to his camp to warm yourself in its fire. Parang isipin niya po yung kwentong pambata. Ano ba yung gamo-gamo ba yun? Para nakikipaglaro siya dun sa apoy hanggang siya natupok na siya na. Nakala niya, ay ang saya, ang liwanag. Tapos, kung alam niyo po yung kwento na yan. Tapos dahil sa sobrang saya niya, nakikipaglaro siya dun sa apoy na nasunog din siya. Parang ganun din yung kaaway. Pinapakita niya, napakaganda ng gagawin ko sa buhay mo. Yan. Tapos nung papalapit ka na ng papalapit, nakikipaglaro ka sa kanya, yan, bigla ka niya tinupok ka na niya, napahamak ka na. Tapos sabi po dito, because if you warm yourself in his fire, you will pay for every heat that you enjoyed there. Pinapa-enjoy niya lang sa'yo ngayon yung ganyang nararanasan, pero after nun, may mas malala pa siyang gagawin. Ayan. Sabi po dito, the devil, ayan, operates a primitive trade by barter. Everything anybody gets from him, the person will vomit it, so don't go to him for help. Yan. Huwag daw po tayong lumapit sa kanya para sa tulong. Kagaya na lang po ng mga artista o kaya naman yung mga taong sumisikat. Di ba, minsan lumalapit po sila sa, talaga, parang binibenta na nila yung kaluluwan nila sa kaaway, kay Satan, ganon. Parang, para lang sumikat sila. Pero hindi nila alam, after nun, di ba, parang iba naman talaga yung nangyayari sa buhay nila. Kaya huwag tayong lalapit sa kanya para humingi ng tulong. Ayan, lumapit tayo kay Lord. Kasi yung tulong na galing sa diablo o sa kaaway, ayan, may kapalit po yun na mas malala. Ayan. And next po, sabi po dyan, at minsan nga daw po, may yung greatest enemy daw po natin, ayan, greatest enemy of success is present achievement. Kuwari, yung present achievement po natin, yun yung greatest enemy natin. Kasi minsan, nagpa-park tayo dun sa bagay na yan, humihinto tayo sa bagay na yan na okay na tayo, ito, successful na ako, okay na ako doon. Minsan ganun po yung nangyayari. For example po, nabasa ko na yung buong Bible from cover to cover, parang isip mo, okay na yun, hindi na ako magbabasa ng Bible. Nabasa ko naman na eh. Kaya naman, minsan, alam ko na yung mga Bible stories na yan, hindi ko na ulit yan babasahin. Memorize ko na yung mga parable na yan, mga kwento sa Old Testament, okay na ako dyan. O kaya naman po yung success naman talaga yung 11 years na tayo kay Lord, di ba? Pero sabi dito, 11 years na ako kay Lord, bakit pa ako magsa-Sunday school? Na-attendan ko na yan. Batang Sunday school pa ako, naabutan ko pa yung teacher pa si Ate Mer. Bakit pa ako magsa-Sunday school ngayon na bago na yung teacher? Parang isip mo, success naman talaga yun. Pero minsan nagpa-park na tayo doon. Parang isip mo na, nagawa ko naman na yan dati. O kaya naman yung sinasabi ng iba na, nagawa ko na lahat ng yan sa mga kabataan na lang to kasi tapos na ako dyan. Parang isip mo, nag-success ka nga dun, pero inisip mo, ay tapos na ako dyan, iba na lang dapat gumawa ng ganyan. O kaya naman yung may iniisip tayo na, ay nakapag-pray na ako ng prayer meeting, nakapag-pray na ako ng OPM, tagal ko pang nag-pray eh. Hindi na muna ako mag-pray ngayon. Parang may mga ganun ba tayo? O kaya naman, nag-OPM kami, hindi na ako magde-devotion sa kinabukasan. Yan. So dapat wag nga daw po tayo huwag tayong mag-park sa ganung bagay. Sabi, don't accept where you are as your final bus stop. Ayan. Sabi po dito, don't take your financial position now as your final financial bus stop. Parang kunwari po ngayon, ito lang laman ng wallet mo ngayon, yan yung laman ng wallet mo, ito yung laman yan. Huwag tayong pumayag na ganyan lang yan. Hindi yan agad na, ay ito, ganyan. Payag ka na agad. Wag po. Sabi, don't take your spiritual life now as your final bus stop. Wag po tayong pumayag. Ayan. At number 5 po, keep going until you see result. Yan. Sabihin po dyan, tuloy-tuloy lang po tayo. At kung lagi po natin yung naririnig, palagi pa rin po natin yung maririnig. Yan, tuloy lang din po tayo. Sabi di Elijah dito, kagaya nito, paulit-ulit, go again, go again, go again. Tapos 7 times pa niya sinabi. Minsan tayo, di ba, pag sinabing, uy, tingnan mo nga sa baba kung kung may jeep na. Ay, wala pa po. Tapos, syempre, di ba, akyat ka. Ay, tingnan mo nga ulit kung may jeep na. Ay, wala pa po. Minsan nakakainis naman talaga yun, di ba? Aakyat na naman ako. Isipin mo yung servant ni Elijah. Umaakyat naman talaga siya, tapos sisilipin niya kung meron ng, uulan na ba. Siyempre, pwedeng magreklamo yun kahit na alam mong parang servant siya ni Elijah. Pwede siya ano ba yan? Nakatatlong beses na ako. Bakit na namang aakyat na naman? Baka wala na talaga. Baka pwedeng bukas na lang. Pero di ba sabi ni Elijah, go again, go again, go again. Parang paulit-ulit na. Sige, tingnan mo ulit. Yan, keep going until you see perfection. Pare, isipin mo, okay na ba to? Hindi. Gawin mo ulit, okay na ba to? Hindi pa din. Hanggang sa makita mo na okay na talaga. Don't allow the enemy to make you
depressed. Sabi, all those periods spent in just sitting down to mourn and self-sympathy, you allow the enemy to gain on you. Parang, ikaw, uupo ka na lang ba dyan, tapos parang magmumukha kang kaawa-awa. Yung kaaway, alam niyo po, natutuwa siya na ganyan ka. Ay, tingnan mo siya, nakaupo lang siya dyan. Mukhang kaawa-awa. Panalo na talaga ako. Parang isip niya ganyan. Tapos sabi nga po dito, kung si Lord daw, bubuksan niya daw yung mga mata nga po natin. Tapos, ipapakita daw sa atin. Kuwari, tayo po yung nakaupo lang, tapos mukhang nakakaawa, napaiyak-iyak lang, ganyan. Baka pwede daw po tayong tumalon sa tuwa at mag-praise and worship daw po tayo. Kapag nakita natin na, ito naman talaga yung ginagawa ko sa'yo, Mire. Ba't ka ba kasi nagmumukmuk dyan? Parang ganun. Pangalan ko na lang palagi para safe. Hirap magbigkas ng ibang pangalan. Yan. Parang, ba't ka ba kasi paiyak-iyak dyan? Di ba? Parang, Diba? Ito naman talaga, kung bubuksan lang daw talaga ni Lord yung mga mata natin. Di ba may ganun din namang story sa Bible na pinabuksan yung mata niya, nakita niya na, susugurin na tayo, tapos nakita niya, ang dami palang mga soldier ni Lord na mas matatalo pala yung mga kaaway. Diba? At kung si Lord gagawin niya daw po yun sa atin, papakita niya na, hindi ka naman talaga talunan ito nga, ito na yung resulta, kailangan mo lang talagang magtiwala sa akin. Parang ganun yung gustong gawin ni Lord sa atin. At sabi po dito, ayan, yan. A lot of us don't understand the principles of God. At totoo naman po yun. Minsan, hindi naman po talaga natin naiintindihan kung ano talaga yung isip ng Diyos kasi sobrang lawak talaga nun. At yung mga prinsipyo ng Diyos, di talaga natin maintindihan. Kagaya na lang po niyan. Diba? Nung time po na bago po tayong Christian, yan, sabi po dito, I want chin-chin and donut. Sabi niya, he says, take. Parang kuwari po nito, Lord, gusto ko po ng tinapay, gusto ko po ng doon. Kasi sabi niya, sige, kunin mo. Tapos next naman, Lord, thank you, good po yan. Tapos gusto ko po ngayon, chicken naman. Tapos ganito. Sabi ni Lord siya, sige, eto. Tapos bilang nung tumagal ka ng Kristiyano, biglang, Lord, gusto ko po ng ganito. Gusto ko pong mabago yung pamilya ko, yung ganyan. Tapos bilang, Lord, ba't ang tagal mo namang sagutin? Yung parang, bakit nung bagong Kristiyano ko, answered prayer agad? Isipin po natin, di ba minsan ganon? Kaya nga tayo minsan nahikayat na mag-church kasi, grabe, ang saya pala dito. Tapos nung tumagal-tagal ka na, Lord, ba't biglang ganon? Bakit parang ang tagal? Ba't parang biglang tumagal naman yung pag-answer mo sa prayer namin, ganyan. Sabi po kasi dito, yan, God is training you to see how firm you can stand. Siyempre, nung bago kang Kristiyano, akala mo hanggang dun lang yun eh. Akala mo kasi di ba, may mga maling paniniwala na kapag Kristiyano ka na, magiging madali yung buhay mo. Pero hindi naman talagang may madali or parang masaya, parang ganun. Kundi sabi po dito, si Lord, tinitrain niya tayo kung gaano tayo ka-firm na tumayo. Na kung kapag, alam mo yung pag gino-joke ka, tatayo ka, tapos bilang may pumindot ng tuhod mo. Bilang ka na parang gusto ni Lord na, sige, ito, nakatayo ka ngayon. Kapag may dumating na problema sa'yo, ka ba? Babagsak ka ba agad? Ganyan. Keep going, don't give up. Keep going, keep going. Tuloy-tuloy lang po talaga tayo. Ayan. Tuloy ang awit. Ayan. At sabi po dito, yan, if you pray and after that prayer, you doubt. Kuwari nag-pray po kayo, tapos after ng pagpe-pray nyo, bigla kang nag-doubt. Parang sasagutin ba ni Lord yung pinag-pray ko kanina? Ang laki-laki nung sinabi ko eh. Sabi ko ganitong amount. Diba? Sabi, forget that you prayed. Kalimutan na nag-pray ka kanina, mag-pray ka ulit. Pwede daw ganun yung gawin natin. Kasi minsan, di ba, pag nag-doubt na tayo sa prayer natin, parang wala na, di na siya ma-answer kasi na siya. Parang, parang pinagdudahan mo na eh. Kalimutan mo na nag-pray ka kanina o kaya naman kalimutan mo na nag-OPM ka pala, kalimutan mo na nag-prayer meeting ka, mag-pray ka ulit ngayon. Diba? Kasi yun yung gusto ni Lord sa'yo. At may mga faith preachers nga daw po na sinasabi na once you pray, once it is okay, are now seeing their mistake daw po. Kaya sabi po dito, Elijah said, ayan, sinasabi na naman ni Elijah, grabe naman to, paulit-ulit. Ayan, diba? Go again, go again, go again, go 7 times. Gawin lang po natin yan ng paulit-ulit. Yan, kaya wala naman talagang wala naman po talagang nagpe-pray na natatapos. Kaya nga diba sinasabi po sa atin na pray without ceasing. May time po ba na sinasabi na, okay, wala na tayong prayer meeting ngayon kasi nagkaroon tayo ng prayer meeting ng 11 years, next na pang 12 years, wala na.
Diba? Parang wala namang ganun. Kasi gusto ni Lord, pray without ceasing. Go again, go pray, keep going. Ayan, sabi, it was not until the 7th time that some clouds like a little hand came up and then things began to happen. Parang maliit lang yun, di ba? Sabi, kamay lang po yun. Pero grabe yung nangyari. Tapos sabi po dyan sa number 6, ayan, draw near to God. Ayan, sabi po dito, every apple of the devil, yan. The devil has worms in it. May mga ganun daw. Kung may apple, tapos meron daw talaga dong uod sa loob. Kasi gusto lang ipakita ng kaaway na napakaganda o napakasarap ng apple na to. Pero sabi nga po dito, if the devil gives you scotch egg to eat, hindi ko po alam kung ano yun, you can be sure that only the flour outside it is good. The egg is bad. Pwedeng yung egg na yon, inisipin ko na lang siguro, basta yon. Tapos yung loob daw po nun, hindi talaga siya maganda. Ganun naman talaga yung gustong ipakita sa atin ng kaaway na maganda lang sa panlabas, pero kapag nag-jump in ka na doon, makikita mo na hindi pala talaga. Ayan. Sabi, if you draw near to God, He too will draw near to you. At yun naman po talaga yung gustong sabihin sa atin ni Lord. If you move away from Him, He too will move farther away from you. Pero di ba sinasabi natin na hindi naman talaga umaalis si Lord sa atin. Kaya lang naman pakiramdam natin na napakalayo ni Lord kasi yung kasalanan nagkakaroon ng pader kaya hindi mo na siya naririnig. O feeling mo, napakalayo na ni Lord. Pero ang nakakatuwa po dito, yung sinabi po niya sa pinakababa, nasabi, and since his legs are longer than your own, galing na parang, imagine mo, tao siya, tapos yung legs niya, haba. Parang ikaw, ilang steps yon, pero kay Lord pala, isang step niya lang yun, ay, tumawag si Mira, okay, dito na ako agad, ano yun? Parang pwedeng ganun pala yung gustong gawin ni Lord sa atin na, sabi po dito, if he moves back one step, he might have moved 500 miles when you have moved only 1 foot. Diba? Parang ganun lang pala yun. Draw near to God. At pang 7 po, yan, last na lang po. Sabi po dito, pray to provoke a big rain. Yan. Hindi po yan literal na rain kasi ayaw po natin ng ganung kalakas na rain. Ayan. Pero sabi po dito, pray to provoke a big rain. Isipin po nun yung breakthrough natin, yung blessing natin sa Panginoon, yung mga pagbabago niya po sa buhay natin. Yan. Sabi po dito, Elijah used the weapon of prayer, kaya tayo din po, gamitin din po natin yung weapon na yon, yung prayer po, to provoke a big rain. Sabi, many people are supposed to be employers of labor. O kaya naman, may mga tao daw na sila pala talaga dapat yung magbibigay ng trabaho. Pero dahil tumigil na sila, employed na sila ngayon. Ibig sabihin, nagtatrabaho sila na imbes na ikaw pala yung nagbibigay ng trabaho sa iba. Sabi po dito, some don't have a job o kaya wala kang trabaho sa ngayon. They have to provoke rain, and by this very tomorrow, malay mo bukas, 'di ba? May mag-email sa iyo na ay punta ka sa ganitong lugar, tapos interview tayo, tapos wala nang ibang interview, isa lang, hired ka na agad, 'di ba? Pray your big rain. Ayan. Tapos sabi po dito, ayan. Kaya kung naghanap po tayo ng trabaho, ayan, talagang pag-pray po natin sa Panginoon, huwag po tayong tumigil, huwag tayong pumayag na, Lord, ilang months na ako, ilang years na akong, wala pong trabaho. Alam ni Lord na hinihingi mo yun. Gusto niya lang na talagang ipag-pray mo yun talaga sa Kanya at hingiin mo yun sa Kanya. Na go again, go again, go again. Huwag kang tumigil na sa isang parang pag-apply mo, okay na yun. Agad, pa sa 2, sa 5, sa 10. Yung iba, maraming beses talaga. Go again in prayer. At meron po ditong prayer points. Ayan, yung number 1 po, uulitin po yan ng 7 times. Para, tas after po ng 7 times na yun, magsabi po tayo ng 7 na hallelujah. Sinabi ko na, para hindi po natin basahin. Yung nakaganon. Ayan, so, ulitin po natin yung number 1. Ayan, sabi po dito sa number 1, I provoke my heavens to open in the name of Jesus. I provoke my heavens to open in the name of Jesus. I provoke my heavens to open in the name of Jesus. I provoke my heaven to open in the name of Jesus. I provoke my heavens to open in the name of Jesus. I provoke my heavens to open in the name of Jesus. I provoke my heavens to open in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. And number 2 po, yan, every power that has locked me up, die in the name of Jesus. My reign of marital, business, and career or breakthroughs, I provoke you by the blood of Jesus, fall
in the name of Jesus. Every power stealing the rain of my blessing, what are you waiting for? Die in the name of Jesus. Where is the Lord God of Elijah? Provoke my rain of blessing to fall in the name of Jesus. And let's pray po. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, Diyos na buhay.